Yun, good evening everyone. Yan, no? It's been a while again. May unbox na naman tayo ng new product natin, Brad. Nakaka-excite kasi ang tagal na na-release to sa customs, no? Ay. So, ito yung start tayo sa pinaka-basic natin. Yung basic natin is itong Mechman na True Diversity, okay? Na MCT100. Okay, this is 2-channel na may range na 560. Hindi pala range to. Ang frequency band niya is from 560 to 620. So there's 60 hertz frequency band. Yan. Ano bro do? Excited talaga to. Tagal kong inuntay to, Brad. Alam mo yun? Yan. Ito yung, meron siyang karton sa labas, Brad. Meron din siyang ligat ito. Meron din siyang mahiwagang yan. Meron siyang mahiwagang tour case, no? So, nagpasadya pa talaga ako nito. Nagpadagdag ako ng extra 500 pesos para sa kanyang tour case. Yan, Brad. So, ito yung tour case niya pala. Ayun na. Malapad siya, Brad. Hindi siya yung dual na layer. Yung iba kasi may mga kalahati lang nito. Yung iba. Pero makapal. Ito manipis to. Okay, so para siyang attache case. Yan. Na maliit. Na malapad. Yan. May kabigatan siya, Brad, no? Siguro nasa mga 4 kilos ito. MCT. Ito yung pinaka-basic ko, Brad, ha? Na True Diversity ko. So, mayroon siyang susian dito. Pero hindi ko alam kung may susi ba ito. Yan. Yan yung loob niya, Brad, no? Yan. So, meron tayong extra leather case. Yan. Basic lang. Parang siyang pencil case, no? At least meron tayong extra lagayan ng ating microphone. Okay? What else is in the box? Yung Mechman user manual natin. Okay? Ito siya, Brad. Tapos, meron siyang dalawang AA battery. Okay? Actually, gusto ko sana bibigay sa inyo is rechargeable battery. Pero ang request nyo kasi is ito, tour case. Yung nagpa-survey ako. So, tour case yung binili ko. Wala na yung rechargeable battery. Kasi yung bala ko talaga, yung EBL. Yung EBL na ganito, oh. Dahil 4 nito, tsaka isang rechargeable na ano. Yung sana yung plano ko, 620 pesos yun. Pero ito, yung nagpadagdag na lang ako ng tour case kasi mas required nyo. Siguro magbibigay ako ng extra choices, options in future. Yung mga hindi kailangan ng tour case na may mga rack type naman, no? So, baka ang ibibigay ko sa inyong freebies is hindi tour case, kundi rechargeable battery. So, yun lang. So, ano pa iba? Meron tayong itong plug para sa kanyang power adapter. Yan. So, ito yung power adapter niya, Brad, no? By the way, Brad, this is only unboxing, no? Hindi natin ma-full demo to ngayon. Kasi marami yung dumating na products ngayon, bro. Medyo mababang mga videos to ngayon. Okay, so ito yung ating charger na. Para siyang sa mga laptop na maliit. Ang cute. Ito yung saksakan na, okay? Yan. Yan. Meron siyang LED indicator. Yung iba parang charger lang ng cellphone, no? Ito, hindi siya tinipid, Brad. Meron siyang medyo matibay, tignan. At saka solid na power adapter sa halagang 7,000, magkano to? 7,250 ang direct price. Ang Shopee price niya, of course, mas mahal, 8,000. Eh, kung dito lang kayo sa Metro Manila, no? Kung mapapalalamove nyo lang yan, mag-direct na lang kayo. Kaysa ibigay nyo yung 800 pesos kay Shopee, si Shopee ang yayaman, Brad. What else? Meron tayong PL jack, Brad. May gumagamit ba nito? Hindi ko alam. Kaya, nagpadagdag ako sa inyo ng XLR cable, Brad. Ayan. Male to female din na kayo kailangan bumili, Brad. Meron na kayong balance XLR cable, no? Ano, premium yan, Brad. Na ready na dito. Hindi na kayo bibili. Magkano din yung isang ganito. Dalawa pa yung libre ko sa inyo. So, yun. 7,250, Brad. Pagbigyan nyo na ako ng 250, pangdagdag lang sa kita kasi talagang sagad na sagad to sa freebies, Brad, eh. Meron tayong anti-rotation ring, color blue. Okay? At
yung susi ng tour case. Meron pala talaga siyang susi dito. Yan. Susi siya, Brad. Pwede mong isarado. Kung may secret weapon ka dyan na tinatago. Handheld natin mga idol. Ito. Bubuksan natin. Unboxing. Alam mo, Brad, no? Pag ako nag-unbox, mo hindi ko in-open agad. Gusto ko sabay-sabay tayo ma-unbox, sabay-sabay tayo mamamangha. Ito, Brad. Microphone natin. This is similar design to Shure SLX 4D. Okay? Pinagkaiba lang is yung dito niya is Beta 58 ata. SM58 ata yung sa may SLX 4D. Ito yung kanyang cartridge. Okay? Pag makikita natin dito. Clean lang yung bottom niya. Lahat talaga ng settings nandito sa bakal yan, Brad. Ito plastic. Normally sa antenna plastic. Ang body niya is mismong bakal. Zinc, aluminum ito. Zinc for extra anti scratch resistant, no? Of course, extra din siya protection para sa corrosion. Aluminum for lightweight. So yung bigat nito hindi mangangalay. Mayroong weight pero mararamdaman mo na may microphone ka. Sarap sa kamay, Brad. Yummy. Cartridge na silipin natin. Ito pala. Kung gusto nyong medyo maganda. Alam mo, Brad, ito, Brad, yung capsule mo papakita ko mamaya, no. Yung top of the line ko na capsule, yung second top of the line ko, at saka yung ito na entry level ko, mamaya makita nyo yung upgrade ko yon. Parehas yun. Okay? Ito, detachable, replaceable, pwede nyo palitan. Okay? Kung gusto nyo rin bumili ng ganito extra in future, pag mga gusto nyo pumalit, magsabi lang kayo, meron tayong available. Pre-order nga lang. Okay? Mecman reviews po. Mecman puro talaga, raw. Yun, tingnan natin yung kanyang cover. Ito siya. Yan. So yung MCV, MCP natin, tsaka ito yung top, parehas siya ng cartridge. Pero by the way, ito, Brad, mag-review nito is sa isang vlogger nating kasama. Siya yung magpo-full demo nito. Maybe mag-unbox din siya ulit nito. So right now, just open ko lang kasi gusto ko lang din makita, no? Yung product ko mismo. Nakabitan nga natin ng battery. May na yung receiver. Again, dalawa to, dalawa yung ating microphone. Ayan. Dalawa yan siya, Brad. Ang ganda talaga, Brad. Naiiba siya. Alam ko, bihirang-bihira pa lang yung may ganito na handheld. Yung common is yung sa MCX ko. Ano ba to? Positive taas. Ayun lang, Brad. Kailangan di-screw ito. Yari tayo nito. Masisira tayo nito. Kailangan natin palitan yung aray ko. Yung screw mounting nito. Tama ba? Ay, hindi pa. Putik. Sorry, Brad, Ito pala, Brad. Kala ko kailangan ng screwdriver. Angat lang pala to. Yan. Angat lang. Mecman talaga eh. Yung joke mo ako, Mecman eh. Pasensya na, Brad, wala akong tulog. Pasensya na at busy ang buhay-buhay sa live. Yun, no? May lock siya, no? Pagag. Yan. Sound effects pa yan, Brad. Ayoko na mag-edit. Gusto ko raw video lagi. Close natin. Okay. Switch on. Di pa ako nakabasa ng menu, no? Ng ating manual. So, ito yung nasa loob niya, Brad. Meron siyang indicator ng 1 or 2 kung saan nakakonect sa receiver. Channel 13. Okay. Yung kanyang signal, ang power output niya is naka-H, which is high, default. Mayroon siyang low option, no? Kung gusto nyo, kumalit lang naman yung venue nyo, di naman kalakihan, at gusto nyo humaba yung life ng battery nito, i-switch nyo lang sa low. Pero kung pang malakasan yung event nyo, no? Nasa 100, 150 meters, okay? At kailangan yung i-challenge yung power nito,
set nyo sa high. Okay? Naka-default to as high, hindi nyo na kailangan baguhin. Pag gusto nyo palitan para mas mahaba, pambahay lang, no? At humaba yung battery humaba yung life ng battery nyo, i-set nyo na sa low. Pambahay lang naman eh. Pero pang outdoor, pang events, or pang ano nyo, set nyo sa high. Okay? Para make sure na lahat ng performance nito is naka-full, naka-maximize condition. Yun nga lang, ang downside po naka-high is mas mabilis siya mag-consume ng power. Okay? Ang sabi ng iba, paano yung consumption yan sa battery? Gano'ng katagal, gano'ng kabilis maubos? Well, depende sa battery na ginamit mo, Brad. Okay? Meron tayong mga rechargeable na mas matataas yung mga mAh niya, milliampere hour niya. Meron tayong mga maliliit na rechargeable, kahit para siyang AA. Meron din tayong disposable battery. So, depende sa anong battery ginamit mo, yung performance nito. Okay? Mahirap kasi sabihin na 8 hours, tapos ang gagamitin mo is weak lang or luma na battery. Of course, na battery is degrading in time, di ba? So, yun lang masabi ko, that depends. Okay? Kung bago siguro at mataas ang mAh mo, quality, Enelope, di ba? Panasonic, yan. Maybe it will take around 8 hours as per advertised, no? And then 12 hours pag naka-low power siya. What else is there sa screen natin LCD? Black and white lang siya, Brad, no? Pero legible siya. Hindi siya nagdidim. Okay? Pero ang ganda. Legible siya. Yung original na Shure na SLX 4D, ang nakalagay talaga ito, brand is Shure. Wala siyang print pero meron siya nakalagay dito na brand na SLX sa mismong screen. So itong ganda, no? Meron siyang battery indicator, 3 lines, no? Okay, full, middle, tsaka low. Meron siyang lock key, ibig sabihin ito naka-lock. Ang current channel niya, frequency niya is 568.600. Okay. Off yung bilog. Yun, switch off. Yun, may effects pa, Brad. On, kanan, dito. Sa may line na to. On natin ulit. Yan, so automatic on siya. Menu tayo. Ayaw, baka kailangan i-long press para ma-unlock. Yun, natanggal yung lock pag long press ng menu. Hindi pa ako nagbabasa ng so pasensya na kung medyo ginagamay ko to. Para tayong bagong user nito, nag-lock na naman siya after 5 seconds. Okay? Sabay-sabay tayong matuto. Menu. Ito, volume. 1, 2, 1, 2. So, dalawa lang yung option sa menu, sa volume. Next, pinindot ko ng menu, pumunta tayo sa high or low. So, H, L. Nakita mo, nagbago H, saka L. Yan. Pag piness ko lang yung menu, anong next susunod? Ay, yun lang ang pwedeng baguhin, Brad. Hindi tayo pwede magbago ng frequency dito sa ating handheld. Okay? May ibang pwede mag-change. Ito, hindi siya pwede. Ang pwede lang baguhin dito is yung volume tsaka yung power niya. Okay? 1 and 2. Hindi ko pa alam kung ano yung 1 and 2. Gano'ng kalakas yung 1 at saka gano'ng kalakas yung 2. So, maybe sa full review, check natin yan. Okay? Yun lang siya. Enter, menu, exit. Tapos, wrong press natin. Kahit na pala, long press, mag-auto lock naman pala yun after 5 seconds. After 5 seconds, try natin. 4, 5, yun, nag-lock siya. So, enough with the handheld. Let's go with the receiver. And Brad, true diversity sa halagang 7,250. Hindi to fake diversity, Brad, ha. Papakita ko sa inyo yung loob nito. Okay, open ko to. Yan. Kasi ang daming kahit sa pag bumili ka sa Shopee, hindi mo makikita yung loob. Ang ganda ng designs, di ba? Ang ganda ng iba. Nag-work naman siya as intended, no? Pero of course, dapat alam mo yung binibili mo. Okay. Na hindi siya fake. Yan. Ito yung kanyang front. Ganda ng pagkaka-print. Hindi siya ginamitan ng silk screen. Ang ginamit dito talaga is laser print. Legible, Brad. LCD 1. Andito yung IR. Power sa gitna. LCD 2. IR sa right channel. Channel B. Okay. Tapos yung kanyang... Uy, ganda rin ng knob niya. Oh.
Meron siyang mga stopper points, hindi siya continuous. Meron siyang grouping dito. Meron din siyang lock dito. Yan. UHF 2 channel, okay? Yung meron dalawang klase, no, VHF, UHF. Okay, UHF is mas maliliit yung frequencies, kaya kayang tumagos sa maliliit na lugar. Backside, ito, frequency range niya is 560 to 620. Okay, antenna A 1 and 2, antenna B 1 and 2, balance B, naka right siya dito, no, unlike sa other. Ewan ko, parang common na siya ngayon sa mga latest na mga XLRs na mga ganito, na mga receiver. Nasa kanan, pakanan yung kanyang input. Mixed out, okay. Power niya sa receiver, 12 volts, 850 milliamp lang, DC input, okay. Tapos meron siya ditong power cord clamp, no. So, malinis talaga to, Brad, pag mayroon kang wires dito, no. Pero actually pala power cord lang pala to. So pag kinabit mo yung cord dito, wait lang, didemo ko bakit ganun. Yan, demo natin, Brad, yung power clamp na yan. Unboxing na naman to. Ang unboxing na parang full review, di ba? Ganyan lagi yung mga reviews ko So ito, Brad, okay, so ito yung power niya, ano. Ko-connect natin siya dito. Yan, so meron siyang cable management pagdating sa power. Bakit nilalagyan ng ganito, Brad? Yung ibang supplier natin, ibang mga microphone, walang ganito. Ang purpose nito, Brad, is in case mahamatak dito, hindi ito matatanggal. Yan. Minsan kasi pag nasa open lang, no, tapos may sumagi, lalo yung mga clumsy na padaan-daan o yung mga loose natin na mga saksakan, no. Mahatak lang ito, tanggal ito. Okay? Matanggal ito. Pero ito, since meron tayong power cord clamp, kinaklamp niya yung cord, para kahit hatakin to, ang stress is dun sa wire, hindi dito matatanggal. Okay, Brad, yan. Wala yung iba niyan, ha. Pauna ni Mekman yan, yung XLR cable, Brad. Wala yan sa iba. Ako lang din nagpauna niyan, na libreng pa XLR cable. Before natin Brad? Before natin i-on to, buksan agad natin, no. At alam mo, lahat ng products ko binubuksan ko, no. Diba? Amplifiers, class H, class D natin. Yan. You need to know what you're buying. Yun ang problema sa ibang online shop, lalo pag nakadirect sa China. Di mo alam anong laman. Diba? What you see in the picture is what you get. Kung ano ma-receive mo, bahala na si Batman. Kaya, good luck sa mga ganun. Pero anyways, marami naman tayong seller dito na magaganda yung products. Hindi naman lahat is bogus, na. Iba nga, napakaliit lang pero ang ganda ng performance. Okay. Mahaba din pala yung cord niya, Brad, yung power cord niya. Ito pa. Kaya na, mababa itong video na to, Brad, ha. Gusto ko kasi isang take lang. Ayoko yung paulit-ulit cut, edit. So, ayun lang. Aside from this, Brad, no, meron tayong this model, meron tayong MCV 100. Yung current top of the line ko, which is 10,000 pesos. Next is yung MCP 100 natin. At saka yung MCP 101, magkaibang handheld pero the same receiver. Okay, then next itong MCT natin. And then meron tayong MCX na merong amplifier tube. Okay. Ito, Brad, itong model pala na to, just to let you know, itong MCT na to, ito yung pinaka-latest doon sa factory. Nauna pa nga akong mag-release kumpara sa China market nila. As in, yung pagbili ko nito, yun yung time na dine-develop yung product nito. Kaya yung nauna pa ako sa Chinese market, no? Which is this one came from China. Okay. Hindi pa ito available sa any other countries. Okay. Open natin yung kanyang PCB. Yan. Yan yung PCB niya, Brad. Okay. Ayan. Yung iba, ang sabi, true diversity, no?
Sabi na true diversity, pero pag binuksan mo yung kanilang antenna receiver is isa lang. Ito, dalawa talaga. Okay? So pinakaiba lang naman talaga brad ng true diversity, no? Although paras lang sila ng range ng normal UHF kahit di siya true diversity. Ang difference lang naman talaga ng true diversity is yung dalawang antenna is supporting both transmission, no? Napapasok dito, mag-receive ito. Ngayon, kung sino sa dalawa ang malakas ang signal, yun yung gagamitin ni receiver. Di ba? Okay? Ano brad? Sa 7,250, open nyo yung mga 7,500 nyo or 8,000 na ganito. Check nyo yung laman. I can guarantee brad, hindi ko kayo bibitinin. Hindi ko kayo tawag dyan, lolokohin pagdating sa ganito. What you see is what you get. Transparent ako brad. So nagsabi pala kaninang manloloko ako brad, scammer ata ako. I'm really sorry brad kung na disappoint kita or may pagkakamali ba ako sa pag-chat sa'yo, pero just be honest lang po tayo sana. Good seller po tayo. Legit products pa yung pinapenta natin. Okay, naka-default siyang red. Okay, UHF loading. Yan. So kapag hindi pa connected yung microphone natin, no, kulay red siya. So dito, makikita natin, naka-mute siya kasi wala naka-connect. Malinaw siya brad, no? In actual, malinaw siya. As in, legible siya. Siguro sa camera lang hindi siya, pero legible siya. Ito. Saka na natin full review. Okay, malinaw siya brad. Don't worry. I promise you malinaw talaga to. So, zoom nga natin. Pagod ako magbuhat eh. Sa camera lang yung parang glare sa ilaw, pero legible siya. Try natin i-connect yung isang mic. Switch on natin. Yan. Tapos, okay, so naka-automatic pair siya, naka-channel 1. So, but ayun, no? Off ko ulit. Off ko ito. Mag-off siya dito. Nawala yung signal, pupula. Okay? Kapag nawawala din yung transmission nito, ibig sabihin pag malayo o kaya maraming mga magugulong signal sa paligid, no? So, magpupula siya. Green, white, black. Green, white, red, parang nagbe-blink-blink siya. Okay? Next, on natin ulit. Tinunay ko auto connection. Okay? So, nakikita nyo, zoom natin, ha? Yan ba, tirik na tirik ang signal. Wala pang, yung left and right niya, okay, tirik na tirik ang signal niya kahit hindi ko pa na-connect yung antenna. Okay. So, ito yung hello? Yan. Nakita mo, pag nagsasalita ako, ito yung audio frequency, ito, AF, audio frequency niya na nare-receive. Mic, check. Oh, kakanta na ako. Hello, mic, check. Yan. Ito yung left and right. Okay. So, yung makikita mo dito is yung antenna, no? So, makita mo yung currently A nasa left side. Again, nasa channel A lang tayo, no? Ibig sabihin nito, yung gumagana ang antenna is yung kaliwa. Takpan nga natin yung antenna sa kaliwa. Kung nilipat ba? Ay, hindi siya lumilipat. Pero kanina, no, yung pag-on natin, lumilipat siya ng B. Ibig sabihin nun, kapag may ginang signal sa A, lilipat siya ng B. Kung ano yung malakas na signal, ito ang tunay na true diversity, no? Kung ano yung mas malakas na signal, yun yung gagamitin niya. Automatic siyang mag-shift. Okay? By the way, Brad, ito, this model, particular model, can only have 8 maximum. Okay? 8 lang, 8 na ganito ang pwedeng gamitin sa isang rack. Okay? Yung ibang mga matataas na, yung mga tag 15,000 yun, pwede tag 30 pieces. Okay? So, ito, 8 pieces lang maximum as per testing, na-test nila. Okay, so meron din tayo dito sa kanyang battery indicator. Brad, 7250 Brad, premium na premium to Brad. Tingnan mo naman, colored, di ba? 7250. Yung kanyang power, battery niya is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron siyang 6 level, no? Yung iba kasi 3 lang. Magulat ka, low na, akala mo bigla na lang, boom. Cut off na sa stage.
Pero ito, 6. So, meron kang at least maraming chances makikita kung gaano ka haba pa yung kayang life ng battery natin. At by the way, pag ito ng lalobat, sabi ng supplier, di ko pa na-test, no? Mayroong makikita dito na ito parang magkakaroon ng word na low battery. Hindi ko pa lang na-test, pero yun yung sabi sa akin, yun yung demo siya. Okay? What else is here? May lock button siya, Again, yung lock button niya is andito sa kanan. Yan. Ito Brad, yung ano niya, zoom out ulit natin. Yan. So ito pala Brad is tawag niyan changeable frequency. Of course naman, 7,000 na hindi pa rin changeable frequency, no? So paano mag-open? So pinindot ko yung una, ito ang lumabas is yung anong number ng microphone na to. So currently, kung marami kang 8, no? Ito is ano ba nilagay niya dito? Maximum. Okay, so ito yung number, channel number, no? Channel number nila ito, yan. Anong channel, no? Bawat channel ang yung kanyang changes is 200 Hz. Okay, so 0.2 yung ano niya, 0.2 kada channel. Okay. So pag click ko to, automatic siguro mawawala yung connection niya. Ayan. Next naman, nag-auto scan ako for clean frequency. So isi-search na yun lahat ng channel. Wait lang, check natin kung hanggang ilan yung maximum channel niya per microphone. Mababa Brad, no? Tagal kaya ito upload siguro. Okay, so meron siyang 100 channels Brad, no? So ngayon, yung pinakamalinis na frequency daw based sa location ko is 36. So naka-blink dito na umiilaw yung IR niya. So kailangan ko daw i-pair. So pag pinair ko, didikit ko lang yung mic dito. Tama ba? IR. Yan. Yon. So prepare mo lang, ito yung IR niya ba nasa gitna, andito Nakatago dito sa dalawang button yung IR niya. I-align mo lang dito sa IR sa harapan. Okay? So pag click natin again, channel, next niya is yung auto scan sa pinakamalinis na frequency. Next is yung squelch. Okay? Yung pinakamataas ng, so okay, tatlong level lang yung squelch niya, 75, 85, 95. Okay? Kung madumi ang signal sa paligid Brad, stick mo na lang sa 95. Okay? Kung kailangan mo ng extra range nitong ating receiver, pwede mo baguhin sa 75. Pero of course, pag binaba natin yung squelch, maraming noise na papasok dito. Pero yung advantage ng pwede mong ibaba yung squelch is mas lalayo pa yung range niya. Okay? Again, this as per factory, this can go 100 meters, no? At ideal condition. 100 meters, Brad, mahaba na rin yun. Pero ideally lang yun. Ang actual naman talaga, most likely, mas malayo pa doon yung nararating ng 100 meters. May nakita akong mga receiver na 50 meters lang. Pero yung actual nila, umaabot ng 100, 150, di ba? So, depende sa condition, Brad. Depende sa location, sa dami ng tao, sa dami ng devices, sa dami ng mga wireless, no? Dami ng mga, alam mo yun, ang daming airborne frequencies na hindi natin nakikita. Hindi lang hangin, pati mga frequencies. Also, pag isang click ko pa dito, Brad, is yung kanya namang volume. So, yung volume niya, click ulit natin, channel, auto scan, squelch niya. Sorry, ito. Ang maximum sa volume niya is 31. Pag inikot ko to, yan. So, pwede kong baguhin yung kanyang volume. Colored. Ganda pa colored, no? Pag nasa labas yun, pag tinignan mo, akala mo, hindi siya 7,250. Yun lang sa akin, Brad. Tingnan yung laman, Brad. Ito pa yung entry level ko pa lang to. So, makikita nyo mamaya yung medyo high-end ko. Okay? Yan. Ito yung entry level, Brad. Yung ibang entry level, ba't ganito lang, 7,000? Wala pang ganito. Anyways, that's your own money, it's your own decision. Actual testing, actual demo natin,
bibigay natin sa mismong nag-events sa may kay Sir. Sa ako nababanggit nun, siya na mismo bahala, sa surprise ko na lang siya. Basta sikat siya na vlogger na isa sa mga idol ko kung bakit na-inlove ako sa sound industry. Yan. Okay, yun lang Brad. MCT 100 entry level na Macman, True Diversity. Okay, kita mo naman dalawa agad, isa kada channel. Meron tayong frequency, tawag yan, meron tayong processor ng kanyang antenna, 1 per channel. Hindi yung iba, isang ganito lang tapos dalawa na yung nakakabit. Paano naging True Diversity yun Brad? Okay, yun lang Brad. Thank you, and then see you on the next video. Unboxing na 30 minutes. Thank you, and see you in the next one.